Ay tuwang-tuwa nga si Papa sa nakuha niyang isda. Mura lang daw ito pero napakasarap. Ito daw yung magiging ulam namin ngayon. Iskabetsing mapal. Panibagong araw, panibagong serye. At eto na nga, nire-ready ni Papa yung paglulutuan namin ng ulam. Dito na muna daw kami magluluto sa pugon kasi malaking kawa yung gagamitin namin sa pagluluto namin ng ulam mamaya. At eto na nga, binabalatan niya na tong isda. Dito sa amin sa Bicol, mapalang tawag sa isdang to. Sa inyo ba? Ito yung klase ng isda na kailangan mong balatan. At kailangan din talaga ng lakas sa pagbabalat ng isdang to. Biniro ko pa nga si Papa, sabi ko ako na lang kaya magbalat ng isdang yan. Ay wag na daw, baka kasi abutin lang daw kami ng gabi at magkasugat-sugat lang yung kamay ko. Palibasa, alam niya naman talagang hindi ako marunong at nagbibiro lang naman talaga ako. Siya naman talaga kasi ang expert sa gawain yan. Sa araw-araw ba naman na ginagawa niya yan? Syempre natuto na siya. Kaya imbis na ako maghiwa at magbalat ng isdang yan, si Papa na lang. Basta't kuhanan ko na lang daw siya ng video habang ginagawa yan. Akala ko pa naman ako yung magluluto ngayong araw. Siya pala. Hay nako, buti na lang tapos niya nang hiwain to. Bumaba muna ako dito sa likod namin. May mga bagong dating na baboy kasi dito sa amin. Ang cute at ang liliit pa naman. At sumisilip-silip pa talaga hindi man lang natatakot sa akin. 4 silang dumating nung nakaraang araw. Ang dami na namang aalagaan ni Papa. Bukod kasi sa 4 na yan ay may nauna pang 2. Yun yung mga malalaki na. Tapos itong 4 na to, ang hilig-hilig nitong makipaglaro. Yan tingnan nyo ang kukulit. Panayang takbo, paroot parito. Tapos pag tinawag mo, lalapit din. Etong 2, ang hilig din itong maglaro, kaso ngayon parang tinatamad at nakahiga lang. Mukhang pagod, panay na siguro ang takbo nito kanina. Kaya ayaw nang tumayo. At eto naman yung isa sa mga manok namin. Hinahanap ko nga yung isa nito kaso hindi ko makita. Ewan ko ba kung nasaan na. Tapos ito naman yung mga pato namin na hindi camera shy. Kahit tinututok ko yung camera sa kanila ay wala lang silang pakialam. At eto na pala yung net na nabili ko dito sa Yellow Basket na ginawang kulungan ng pato namin nung nakarang araw nila kuya. Tinawag na nga ako ni Papa kasi magpapainit na daw siya ng mantika. Tapos itong aso naman namin ay takbo ng makita si Papa. Akala mo naman ay galing abroad sa sobrang excited. Tapos na nga humarot-harot kay Papa kaya sa akin naman pumunta. Pag hindi mo yan hinawakan, siguradong tatahol yan si Astra. Akala niya nga minsan siya yung may-ari ng bahay namin Pero mahal na mahal namin yan. Halata naman siguro sa katawan. At eto na nga, magpiprito na si Papa kasi mainit na yung mantika. Kailangan kasi na mainit yung mantika sa pagpiprito ng isda para hindi ito dumikit sa kawali. Tsaka itong isda ay mabilis lang naman din tong maluto. Kasi manipis na klaseng isda lang naman to. Pero masarap. Nakatikim na ba kayo ng ganitong klaseng isda? Hindi ko kasi alam kung anong pangalan nito sa Tagalog Pero baka pag nakita to ng mga magulang nyo, alam nila yung tawag dito. Lalo na kung yung magulang nyo ay mahilig sa isda. Eto na nga at nire-ready na ni Papa yung mga ingredients na gagamitin niya para mamaya. Hindi ko din alam kung original recipe niya to. O ginaya niya lang sa iba. O eto ba yung tamang pagluto ng iskabetsing isda. Pero isa lang ang alam ko, masarap magluto si Papa. Sa inyo ba, sino ba nagluluto sa bahay ninyo? At eto na nga magsisimula na siyang mag-isa. Ilalagay niya lahat ng ingredients na hiniwan niya kanina. At pagkatapos niyang ilagay lahat ng ingredients na hiniwan niya kanina, ilalagay niya na yung isda. Basta lahat ng prinito niyang isda kanina ay ilalagay niya dyan lahat. Parang mapaparami na naman ako ng kain mamaya Nagda-diet pa naman sana ako kasi parang tumataba na ako. Tapos ganito palagi yung ulam dito sa bahay. Paano na ako nito? Ilong ko na lang yata yung papayat, hindi yung katawan. Wala din daw pala kaming gulay ngayon. Kaya ilalagay niya na lang tong pitsay. Huhugasan niya munang maigi bago ilagay sa kumukulong kawali. Mabilis lang naman ito maluto. Tapos yung isda ay parinito na kanina, palalambutin lang kasama tong pitsay. Kayo ba, lahat ba kayo sa bahay ninyo ay kumakain ng gulay?
Dito kasi sa amin, pag walang gulay, parang nangihina kaming lahat. Kaya't hanggat maaari, pag may gulay, niluluto namin. Parang ganito lang sa escabeching mapal, sinabay na namin yung petche na nakita namin sa labas. At ayan na, charan, luto ng escabeching mapal. At syempre, hindi mawawala ang fresh tamban. Fresh from bulan! Napakasariwa talaga ng tamban dito sa amin, kaya sarap na sarap ako sa inihaw nito. Hindi din talaga to nakakasawa, lalo na pag may sausawa na toyo at suka. Pero dahan-dahan lang sa pagkain nito, yung may matataas na uric acid. At luto na nga lahat ng ulam na niluto namin. So eto na kami ngayon, kakain na kami ng sabay-sabay. Kain tayo!